Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay at tagapakinig? Muli po akong nagbabalik upang samahan kayo sa isang panibagong kwento na susubok sa katatagan ng isang puso. Sabi nila, ang tahanan ay kung nasaan ang puso. Ngunit paano kung ang mismong taong pinag-alayan mo ng iyong puso ang walang awang wawasak sa tahanang binuo ninyo? Halina't pakinggan ang kwento ni Sinagtala. Ang susi ay marahang pumasok sa seradura. Isang pamilyar na tunog iyon para kay Sinagtala. Ngunit ngayon, may dala itong kakaibang pananabik. Sa wakas, makakawi na sila. Maligayang pagbabalik sa atin, kislap ko. Bulong niya sa munting anghel na mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig. Ang amoy ng gatas at baby powder na nagmumula sa anak ay tila musika sa kanyang pang-amoy. Isang pabango ng bagong buhay at purong pag-ibig. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Bawat galaw ay may kaakibat na bahagyang kirot mula sa tahi ng kanyang cesarean section, ngunit hindi niya iyon ininda. Ang nasa isip lang niya ay ang maipakita sa kanyang anak ang kanilang tahanan ng mga ulap, ang bahay na pinangarap at itinayo nila ng kanyang asawang silakan. Ngunit pagpasok niya sa sala, isang kakaibang amoy ang sumalubong sa kanya. Hindi pamilyar, isang matapang na pabango ng babae. Napatigil siya. Ang kanyang nangiti ay dahan-dahang naglaho. Ang sala nila, na dapat sana'y tahimik at naghihintay sa kanila, ay may bakas ng ibang tao. May isang pares ng stiletto heels na nakakalat malapit sa sofa, isang baso ng wine, may marka pa ng pulang lipstick ang nakapatong sa kanilang center table. Kasabay ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso, ang pagkirot ng kanyang tahi. Lakan? Tawag niya. Nanginginig ang boses. Mahal, nakauwi na kami. Walang sumagot. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang pag-ungol ni Kislap sa kanyang pagkakatulog. Huminga siya ng malalim at naglakad patungo sa kanilang kwarto. Bawat hakbang ay tila pagtapak sa mga basag na bubog. Pagbukas niya ng pinto ng kanilang silid, ang mundo niya ay gumuho. Nabitawan niya ang hawak na baby bag. Kumalat sa sahig ang mga lampin at bote ng gatas. Doon, nakatayo sa harap ng salamin, ay isang babae. Isang babaeng hindi niya kilala, na walang iba, kundi ang puting sutlang bathrobe niya ang suot. Ang bathrobe na regalo sa kanya ni Lakan noong kanilang unang anibersaryo. Kasabay noon, lumabas si Lakan mula sa banyo. Isang tuwalya lang ang nakatakip sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Natigilan ito nang makita si Sinag. Ang gulat sa mukha nito ay mabilis na napalitan ng isang malamig at blankong ekspresyon. Sinag, sabi ni Lakan sa tinig na walang kabuhay-buhay. Ang aga niyo yata. Hindi makapagsalita si Sinag. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Tumingin siya mula sa kanyang asawa, patungo sa babae at pabalik. Ang babae na nakilala niyang si Ambon ay ngumiti lang ng mapanlait. Ano to, Lakan? Sa wakas ay nagawa niyang itanong. Ang mga salita ay garalgal, basag. Sino siya? Bakit siya nandito? Hindi sumagot si Lakan. Naglakad ito patungo sa cabinet at nagsimulang magbihis, tila ba wala siyang pakialam sa asawang kaluluwa lang ng kanilang anak at sa pusong dinudurog niya sa bawat segundo. Si Ambon ang sumagot. Ang boses ay puno ng panunuya. Hindi ba obvious? Dito na ako nakatira. Isang matinding kirot ang gumuhit sa tiyan ni Sinag, hindi mula sa tahi, kundi mula sa puso. Mahigpit niyang niyakap si Kislap na nagsimula ng mag-alimpungatan dahil sa tensyon sa silid. Lakan, magsalita ka. Sigaw niya. Ang luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Paalisin mo siya! Humarap si Lakan sa kanya. Walang emosyon,
Walang pagsisisi. Sinag, tapos na tayo. Gumuho ang buong pagkatao ni Sinag sa 4 na salitang iyon. May pinirmahan na akong divorce papers. Patuloy ni Lakan. Iniabot sa kanya ang isang folder na kinuha nito mula sa drawer. Gusto kong umalis ka na. Ngayon na. Ngayon na? Hindi makapaniwalang ulit ni Sinag. Lakan, kalalabas ko lang ng ospital. Kakapanganak ko lang sa anak mo. Saan kami pupunta? Hindi ko na problema yon, sagot ng lalaki. At sa unang pagkakataon, tiningnan siya nito sa mata. Ang mga matang dati puno ng pagmamahal ay ngayoy puno ng yelo. Pagod na ako, Sinag. Ayoko na. Lumapit si Ambon at kumapit sa braso ni Lakan, tila isang ahas na nagmamarka ng teritoryo. Narinig mo naman siya, di ba? Umalis ka na. Nakakaistorbo ka lang. Ang galit at sakit ay naghalo sa loob ni Sinag. Wala kang karapatang sabihin, yan, bahay ko to. Asawa ko siya. Hindi na ngayon, sabi ni Lakan. At ang mga salitang iyon ang tuluyang pumatay sa anumang natitirang pag-asa sa puso ni Sinag. Tinulak siya ni Lakan palabas ng kwarto. Kunin mo ang mga gamit mo. Bibigyan kita ng 10 minuto. Tulala si Sinag na naglakad patungo sa guest room. Saan siya nagkamali? Ang pag-ibig na inakala niyang panghabang buhay ay isa lang palang kasinungalingan. Ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay ay siya palang wawasak sa kanya. Nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ang isang maleta. Inuna niya ang mga gamit ni Kislap. Ang mga damit, lampin, gatas. Pagkatapos, ang sarili niyang mga damit. Ang mga damit na pambuntis na hindi na niya masusuot. Ang mga damit na puno ng alaala. Sa bawat damit na kanyang inilalagay sa maleta, isang patak ng luha ang pumapatak. Nang matapos siya, binuhat niyang muli si Kislap na ngayoy umiiyak na. Tiningnan niya ang kabuuan ng bahay. Ang bawat sulok ay may alala nila ni Lakan. Ang kanilang mga larawan na nakasabit sa dingding ay tila nangungutya sa kanya. Pagdating niya sa sala, naghihintay na ang dalawa. Inabutan siya ni Lakan ng isang sobre. May kaunting pera dyan. Sapat na yan para makapagsimula ka. Hindi niya tinanggap. Tiningnan niya lang si Lakan nang may sukdulan na pagkasuklam. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ambon na nakangisi pa rin. Tumalikod si Sinag at naglakad patungo sa pinto. Walang lingon-likod. Ayaw niyang makita nila siyang umiiyak. Ayaw niyang bigyan sila ng ganoong kasiyahan. Pagbukas niya ng pinto, isang malamig na ambon ang sumalubong sa kanya. Tila nakikidalamhati sa kanyang sinapit. Habang marahan niyang isinasara ang pinto ng tahanan ng mga ulap, sa huling pagkakataon, ang tunog ng pagsara nito ay hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata ng kanyang buhay. Humakbang siya palabas ng gate, yakap-yakap ang kanyang anak. Ang ulan ay nagsimulang lumakas, bumabasa sa kanyang buhok at damit. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya alam kung paano siya magsisimula. Kasabay ng pagpatak ng malamig na ulan sa kanyang pisngi, isang nag-aalab na kirot ang biglang sumalakay sa kanyang tahi. Napahawak siya sa kanyang tiyan, halos mabuwal sa gitna ng kalsada. Ang sakit ng katawan at ang sakit ng puso ay nagsanib. Nag-iwan sa kanya na basag. Nag-iisa at walang-wala sa gitna ng bumubuhos na ulan. Ang ingay ng mga sasakyan sa labas, ang halinghing ng aso sa kapitbahay, at ang walang tigil na patak ng tubig mula sa gripo sa banyo. Ito ang mga unang tunog na gumising kay Sinagtala sa kanyang bagong mundo. Napakurap-kurap siya, pinipilit alalahanin kung nasaan siya. Hindi ito ang malambot nilang kama, hindi ito ang amoy ng mamahaling fabric conditioner mula sa kanilang kumot. Ang likod niya ay nananakit dahil sa manipis na foam na kanyang hinihigaan sa sahig. Ang hangin ay mabigat, amoy alikabok at luma. Nasa barangay Silangan siya.
Sa isang maliit na kwarto na inuupahan, ang tanging lugar na kinaya ng kaunting perang natitira sa kanyang wallet. Bumangon siya at agad na napahawak sa kanyang tiyan. Kumikirot pa rin ang tahi niya. Isang palagiang paalala, hindi lang sa pagsilang ng kanyang anak, kundi pati na rin sa araw na winasak ang kanyang buhay. Napatingin siya sa kanyang tabi. Doon, sa isang lumang kuna na ipinahiram ng may-ari ng apartment, mahimbing na natutulog si Kislap, ang kanyang munting anghel, ang tanging dahilan kung bakit kailangan niyang bumangon. Ang tanging dahilan kung bakit kailangan niyang lumaban. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang bawat galaw ay isang pagsubok. Naglakad siya patungo sa munting bintana na natatakpan ng rehas. Mula roon, tanaw niya ang pagsikat ng araw sa silangan. Ang pangalan ng lugar na ito, Silangan, ay tila isang pangako. Isang pangako na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, palaging may pag-asang dala ang umaga. Ngunit ang pag-asa ay mahirap kapitan kapag ang kumakalam mong sikmura at ang nanlalagkit mong katawan ang iyong katotohanan. Pumasok siya sa banyo, isang maliit na espasyo na may iisang bumbilya. Ang sahig ay basa at ang amoy ay hindi kaaya-aya. Habang hinuhugasan niya ang kanyang mukha, napatingin siya sa basag na salamin na nakasabit sa dingding. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi niya kilala. Magulo ang buhok, maputla ang labi, malalim ang mga mata na bakas ang puyat at pag-iyak. Ito ba talaga si Sinagtala Alpas? Ang dating masayahin at puno ng pangarap na arkitekto? Pinigilan niya ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Hindi ngayon. Hindi pwedeng ngayon. Kailangan niyang maging matatag. Para kay Kislap, ang buong araw ay isang mabagal at mahirap na sayaw sa pagitan ng pag-aalaga sa anak at pag-aalaga sa sarili. Kapag umiiyak si Kislap, kailangan niyang bumangon kahit masakit ang tahi niya. Kapag oras ng magpalit ng lampin, kailangan niyang tiisin ang pagyuko. Kapag kailangan niyang magluto ng instant noodles para sa sarili, kailangan niyang iwanan sandali ang natutulog na sanggol habang ang puso niya ay puno ng kaba. Pagsapit ng gabi, lalong naging mabigat ang lahat. Ang katahimikan ay binasag lang ng pag-iyak ni Kislap. Habang pinapadede niya ang anak, hindi niya maiwasang isipin si Lakan. Ano kaya ang ginagawa nito ngayon? Masaya kaya siya sa piling ni Ambon? Naaalala pa kaya niya na mayroon siyang anak? Ang mga tanong na yon ay mga punyal na paulit-ulit na tumatarak sa kanyang puso. Nang sumunod na araw, isang matinding lagnat ang dumapo sa kanya. Ang kanyang tahi ay bahagyang namaga. Impeksyon. Natakot siya. Paano kung lumala ito? Sino ang mag-aalaga kay Kislap? Wala siyang ibang magawa, kundi ang punasan ang sarili ng basang bimpo habang yakap-yakap ang kanyang anak. Ang init ng kanyang katawan ay nag-aalala sa kanya, baka mahawa ang sanggol. Sa gitna ng kanyang paghihirap, si Kislap ay tila nakakaintindi. Ang dating iyaking sanggol ay naging kalmado, tila ayaw nang dagdagan pa ang pasanin ng ina. Ilang araw din siyang ganoon. Pinipilit kumain kahit walang gana. Pinipilit uminom ng gamot na binili sa botika. Sa mga sandaling iyon, ang pag-iisa ay isang halimaw na bumubulong sa kanyang tainga. Sumuko ka na. Wala kang pag-asa. Wala kang kakampi. Ngunit sa tuwing titingnan niya ang payapang mukha ni Kislap habang ito'y natutulog, isang kakaibang lakas ang bumabalot sa kanya. Isang umaga, nang medyo bumuti na ang kanyang pakiramdam, kinuha niya ang kanyang laptop. Oras na para harapin ang isa pang katotohanan. Tiningnan niya ang kanilang joint bank account online. Nanlamig siya sa nakita. Halos wala ng laman. Ang perang pinag-ipunan nila sa loob ng 5 taon ay tila naglaho na parang bula. Halos lahat ng withdrawal ay ginawa sa mga nakalipas na buwan.
Mga petsa kung kailan nagsimulang manlamig si Lakan. Ginamit ni Lakan ang kanilang pera para sustentuhan ang kabit nito. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Ang sakit ay napalitan ng galit. Isang nag-aalab na galit. Isinara niya ang joint account at binuksan ang sarili niyang personal savings account. Ang maliit na pondong itinabi niya mula sa mga freelance project niya noon ay naroon pa. Hindi kalakihan, ngunit sapat para mabuhay sila sa loob ng ilang buwan. Iyon na lang ang meron siya. Iyon na lang ang kakapitan niya. Isinara niya ang laptop. Tumingin siya sa labas ng bintana. Gabi na naman. Ang mga ilaw mula sa mga kalapit na bahay ay kumikislap. Tila mga bituin na abot kamay. Binuhat niya si Kislap at dinala ito sa bintana. "Anak," bulong niya. Hinahaplos ang malambot nitong buhok. "Tingnan mo ang mga ilaw. Maraming tahanan dyan. Maraming pamilya. Balang araw, anak, magkakaroon din tayo ng sarili nating tahanan. Isang tahanan na hindi kayang wasakin ng kahit sino. Pinangako ko sa iyo iyan. Itatayo kita ng isang mundo na puno ng pagmamahal at seguridad. Ako lang, tayong dalawa lang. Sa gitna ng kadiliman ng kwarto, sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang maliit na kislap ang nagsimulang mag-alab sa puso ni Sinagtala. Ang kislap ng pagiging isang ina. Nang mga sandaling iyon, hindi pa niya alam kung paano. Pero sigurado siya sa isang bagay. Hindi siya susuko. Kinabukasan, habang nag-aayos siya ng mga gamit, isang sobre ang nahulog mula sa kanyang bag. Ang sobre na galing sa bangko. Sa panginginig ng mga kamay, binuksan niya ito. Notice of foreclosure. Nakatitig siya sa mga salita. Ang tahanan ng mga ulap, ang bahay na pinagpaguran niya, ang bahay kung saan binuo niya ang kanyang mga pangarap, ay isinangla ni Lakan nang walang paalam sa kanya. At ngayon, malapit na itong bawiin ng bangko. Doon niya napagtanto. Hindi lang pala siya pinalayas. Tinanggalan din siya ng karapatan. Binura ang lahat ng pinagsamahan nila. Ang pagtataksil ay hindi lang sa puso, kundi sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Napaupo siya sa sahig. Hawak ang sulat. Wala nang luhang lumalabas sa kanyang mga mata. Napalitan iyon ng isang malamig at matigas na determinasyon. Tapos na ang pag-iyak. Oras na para bumangon. Ang galit ay isang makapangyarihang apoy. Maaari ka nitong tupukin at ubusin. O maaari mo itong gamitin para magbigay liwanag sa iyong daan. Pinili ni Sinagtala ang pangalawa. Ang sulat mula sa bangko ay hindi na niya tiningnan pa. Itinupi niya ito at itinapon sa basurahan kasama ng lahat ng natitirang alaala ni Lakan. Ang sakit ay naroon pa. Isang sugat na malalim at sariwa. Ngunit ayaw na niyang hayaan pa itong maging lason na papatay sa kanyang kaluluwa. Mayroon siyang anak. Si Kislap ang kanyang buhay ngayon. At para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang anak, kailangan niyang muling buuin ang sarili. Kailangan niyang muling maging ang sinagtalang puno ng pangarap. Ang mahusay na arkitekto. Ilang linggo matapos siyang makalipat, nang medyo maghilom na ang kanyang tahi at kaya na niyang kumilos ng mas maayos, sinimulan niya ang kanyang misyon. Ang kanyang laptop, na dati puno lang ng mga larawan nila ni Lakan, ay naging sentro ng kanyang bagong mundo. Inayos niya ang kanyang resume, in-update ang kanyang portfolio, gamit ang mga luma niyang proyekto noong bago pa siya ikasal. Bawat render, bawat floor plan ay isang paalala ng kanyang talento. Isang talentong isinantabi niya para sa pag-ibig. Isang pag-ibig na niloko lang pala siya. Sinimulan niyang magpadala ng aplikasyon sa iba't ibang architectural firms sa Maynila. Ang bawat pagpindot sa send button ay may kasamang dasal. Sana ito na. Sa mga unang araw, puno siya ng optimismo. Ang kanyang credentials ay kahanga-hanga. Nagtapos siyang cum laude, nanalo ng ilang design competitions noong kolehiyo. Naging bahagi ng isang malaking proyekto
bago niya tuluyang iwan ang karera para maging may bahay. Ngunit lumipas ang 1 linggo, 2 linggo. Ang kanyang inbox ay nanatiling tahimik maliban sa mga automated na tugon na nagsasabing, "We have received your application." Nagsimula siyang kabahan. Ang maliit na ipon ay unti-unti nang nababawasan. Ang gatas at diaper ni Kislap ay hindi mura. Isang hapon, habang natutulog ang kanyang anak, tumunog ang kanyang telepono. Isang numero na hindi pamilyar. Mabilis niya itong sinagot. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso. "Hello, is this Miss Sinagtala Alpas?" Tanong ng isang babae sa kabilang linya. "Yes, this is she," sagot ni Sinag. Pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na boses. "I'm calling from ArcVision Designs. We received your application. Your portfolio is quite impressive. We'd like to schedule you for an interview." Hindi maipaliwanag ni Sinag ang kanyang naramdaman. Pag-asa. Isang napakalaking pag-asa ang bumalot sa kanyang pagkatao. "Yes, of course. Thank you so much." Kinabukasan maaga siyang gumising. Naghahanap siya ng matinong damit sa kanyang maliit na aparador. Nag-ayos ng sarili. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, ang babaeng nakita niya sa salamin ay may bakas na muli ng dating Sinag. Naghahanap siya ng kapitbahay na pwedeng magbantay kay Kislap. Si Aling Nena, isang matandang may-ari ng sari-sari store sa ibaba, ay pumayag kapalit ng maliit na bayad. Sa mabigat na kalooban, iniwan niya ang kanyang anak. Ang interview ay naging maganda. Ang mga partners ng kumpanya ay humanga sa kanyang mga ideya. Umuwi si Sinag na may ngiti sa labi. Ito na yon. Ito na ang simula. Ngunit lumipas ang ilang araw, isang email ang dumating. "Dear Miss Alpas, thank you for your time. While your qualifications are impressive, we have decided to move forward with another candidate." Gumuho na naman ang kanyang mundo. Ano ang nangyari? Saan siya nagkamali? Hindi lang yun ang huli. Nakatanggap pa siya ng 2 tawag para sa interview. At sa bawat pagkakataon, pareho ang resulta. Maganda ang simula. Ngunit laging may kasunod na rejection email. Isang gabi, sa sobrang pagkadismaya, umiyak na lang siya habang yakap-yakap si Kislap. "Bakit anak? Hindi ba ako sapat? May kulang ba sa akin?" Bulong niya sa natutulog na sanggol. Upang kumita ng pera, nagsimula siyang tumanggap ng maliliit na proyekto online. Pag-design ng logo para sa isang bakery, pag-layout ng isang simpleng bahay para sa isang kaibigan ng kanyang kaibigan. Ang bayad ay maliit. Halos hindi sapat sa kanilang pang-araw-araw na gastos, ngunit pinagtiyagaan niya. Kadalasan, gising siya hanggang madaling araw. Nagtatrabaho sa harap ng laptop habang natutulog si Kislap sa tabi niya. Ang kape ang naging kanyang matalik na kaibigan. Isang araw, habang pauwi mula sa palengke, dala-dala ang mga pinamili at si Kislap. Isang pamilyar na sasakyan ang dumaan sa kanyang harapan. Isang itim na SUV. Natigilan siya. Silakan. Silakan ang nagmamaneho. At sa passenger seat, nakangiti at nakasandal sa balikat nito si Ambon. Pareho silang masaya. Walang bakas ng anumang problema sa kanilang mga mukha. Habang siya heto, naglalakad sa ilalim ng init ng araw, pasan-pasan ang bigat ng mundo. Isang matinding galit ang muling umakyat sa kanyang dibdib. Pinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Huwag. Huwag mo silang pansinin, Sinag. Hindi sila mahalaga. Nagpatuloy siya sa paglakad. Kinagabihan, muli siyang sinubukan ng tadhana. Isang tawag mula sa isang HR manager ng isang kilalang kumpanya. "Miss Alpas, I'll be honest with you," sabi ng lalaki sa kabilang linya. "Your profile is one of the strongest we've seen. But I made a few calls and we heard some unsettling feedback about your professional attitude." Napakunot ang noo ni Sinag. Professional attitude? I don't understand. I've always been professional. Well, nag-aalangang sabi ng lalaki. Ang sabi sa amin,
Mahirap ka raw katrabaho. Palagi kang late sa deadlines. Something like that. I'm sorry, we can't take the risk. Bago pa man makasagot si Sinag, ibinaba na ng lalaki ang telepono. Napatulala siya. Sino? Sino ang naninira sa kanya? Wala siyang kaaway sa industriya. Ang tanging mga taong biglang pumasok sa isip niya ang mukha ni Ambon. Si Ambon ay nagtatrabaho rin sa isang malaking kumpanya ng arkitektura. Posible kayang hindi pa siya nito tinatantanan? Isinantabi niya ang isiping yon. Imposible. Ganoon ba siya kasama? Lumipas pa ang 1 linggo. Ubos na halos ang kanyang ipon. Ang pag-asa ay tila kandilang nauupos. 1 araw, 1 rejection email na naman ang dumating. Buburahin na sana niya ito nang may mapansin siya sa ibaba ng email. Ang nagpadala ay tila nakalimutang burahin ang naunang email thread. Nanginginig ang mga daliri. Binasa niya ang palitan ng email ng HR manager at ng isa sa mga partners. Ang pangalan niya ay nakasulat doon. Ano sa tingin mo dito kay Alpas? Tanong ng partner. Ang sagot ng HR manager ang nagpaguho sa lahat. Huwag na sir. I checked with my contact. Yung ex-wife ni Lakan Marilag. This is the one. Binalaan na ako ni Ambon Ginto tungkol dito. Apparently, may attitude problem daw. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Kaya pala lahat ng pinto ay sarado para sa kanya. Hindi dahil sa hindi siya magaling, kundi dahil ang babaeng umagaw sa kanyang asawa ay siya ring unti-unting pumapatay sa kanyang mga pangarap. Isinara ni Sinag ang kanyang laptop nang may matinding puwersa. Hindi na luha ang dumaloy sa kanyang mga mata. Apoy. Purong apoy ng galit at determinasyon. Hindi ako magpapatalo sa iyo, Ambon. Bulong niya sa hangin. Kung isinara mo ang lahat ng pinto, gagawa ako ng sarili kong pinto. Sa isang mamahaling restaurant, kung saan ang mga ilaw ay kasingkinang ng mga alas ng mga kumakain dito, masayang itinaas ni Ambon Ginto ang kanyang wine glass. A toast, sabi niya. Ang kanyang mga pulang labi ay bumubuo ng isang perpektong ngiti. To us, to our new life, to freedom. Ngumiti si Lakan Marilag at marahang inumpog ang sarili niyang baso sa baso ni Ambon. To us, ulit niya. Ngunit ang kanyang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa unang tingin, sila ang perpektong magkapareha. Maganda, matagumpay at malaya. Ang kanilang buhay ay tila isang pahina mula sa isang glossy magazine. Mga bagong damit, bagong kotse, bagong condominium unit na may tanawin ng buong syudad. Ito ang buhay na pinangarap ni Lakan. Ang buhay na walang responsibilidad, walang limitasyon. Ngunit sa ilalim ng makintab na balat, ang katotohanan ay nagsisimula ng mabulok. Mahal, I saw this beautiful Cartier bracelet earlier, sabi ni Ambon habang tinitingnan ng menu na para bang nagbabasa lang ng dyaryo. It would look perfect on me, don't you think? Napalunok si Lakan. Another one? Kakabili mo lang ng bagong kwintas last week. Tumingin si Ambon sa kanya. Ang ngiti ay bahagyang nawala. So, we deserve this, Lakan. We went through a lot. Besides, it's your money, right? You're the boss. Oo naman. Mabilis na sagot ni Lakan. Ayaw nang pahabain pa ang usapan. Pero sa loob-loob niya, kinakalkula na niya ang kanyang bank account. Ang perang nakuha niya mula sa pagkakasangla ng bahay nila ni Sinag ay mabilis na nauubos. Ang maluhong pamumuhay ni Ambon ay parang isang balon na walang katapusan. Habang kumakain sila, tumunog ang telepono ni Ambon. Lumayo ito ng kaunti para sagutin ang tawag. Hindi man sinasadya, narinig ni Lakan ang ilang bahagi ng usapan. Yes, that's her name. Sinagtala Alpas. Oh, absolutely. Very unprofessional. A total nightmare to work with.
Narinig ni Lakan na sabi ni Ambon, kasunod ng isang mahinang tawa. Don't worry, I already told my other contacts. She won't find a job in this city anytime soon. Yes, you owe me one. Bye. Bumalik si Ambon sa lamesa na may ngiting tagumpay. Sino yon? Tanong ni Lakan. Wala. Work stuff. Mabilis na sagot ni Ambon, sabay higop ng wine. Just making sure the competition stays down. Hindi na umimik si Lakan, ngunit isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Kilala niya si Sinag. Alam niya kung gaano ito kahusay at kung gaano ito kapropesyonal. Ang Sinag na kilala niya ay hindi ang babaeng inilalarawan ni Ambon. Pero ano ang pakialam niya? Di ba't ito naman ang gusto niya? Ang tuluyang mawala si Sinag sa kanyang buhay at sa industriyang pareho nilang ginagalawan. Iwinaksi niya ang munting tinig ng konsensya sa kanyang isipan. Pagsapit ng gabi sa kanilang condominium, habang si Ambon ay abala sa pag-a-upload ng mga litrato ng kanilang mamahaling hapunan sa social media, napatingin si Lakan sa bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay parang mga bituin na nakakalat sa kadiliman. Naalala niya bigla si Sinag. Naalala niya kung paano sila dating tumatayo sa kanilang balkonahe sa tahanan ng mga ulap. Pinapangarap ang mga gusaling itatayo nila. Si Sinag, sa kanyang simpleng damit pantulog, ay mas maganda pa sa lahat ng babaeng nakita niya sa restaurant kanina. Ang kaligayahan nila noon ay simple lang, tahimik. Hindi ito kailangang i-post online para patunayang totoo. Napailing siya. Bakit niya ba iniisip yon? Lakan, look! Tawag ni Ambon, ipinapakita ang kanyang telepono. 1,000 likes in just 5 minutes. Everybody's so jealous of us. That's nice. Matipid niyang sagot. Nawala ang nangiti ni Ambon. What's wrong with you? Kanina ka patahimik. Are you thinking of her? No, of course not. Mabilis na tanggi ni Lakan. Pagod lang ako sa trabaho. Hindi naniwala si Ambon pero hindi na rin ito nangulit. Sa mga sumunod na araw, ang relasyon nila ay nagsimulang magpakita ng lamat. Ang dating matatamis na salita ay napalitan ng mga pagtatalo tungkol sa pera. Ang dating mainit na yakap ay napalitan ng malamig na distansya. Natuklasan ni Lakan na si Ambon ay hindi lang pala gastadora. Siya ay mapangkontrol at selosa. Bawat kilos ni Lakan, bawat tawag sa kanyang telepono ay binabantayan nito. Ang kalayaang inaasam niya ay naging isang gintong hawla. Isang araw, nasa opisina si Lakan nang makatanggap siya ng isang tawag mula sa pinakamalaki niyang kliyente, isang may-ari ng isang malaking kumpanya. Lakan, I'm sorry to do this but we're pulling out of the Riviera project, sabi ng kliyente sa kabilang linya. Nanlaki ang mga mata ni Lakan. Iyon ang pinakamalaki niyang proyekto. What? Sir, why? May problema po ba sa design? The design is brilliant, Lakan. It's not about that, bumuntong hininga ang kliyente. It's about you. May mga nakarating sa aming hindi magandang balita. About your personal life. How you left your wife right after she gave birth. My wife is a member of several charities for women, and your story is starting to spread. It's not a good look for our company's image to be associated with you right now. I'm sorry, Lakan. It's just business. Bago pa man makaprotesta si Lakan, pinatay na ng kliyente ang tawag. Napatulala siya sa kanyang telepono. Ang mundo niya ay nagsimulang gumuho. Ang tsismis, ang reputasyon. Hindi niya inakalang aabot sa ganito. Ang kalayaang binili niya sa napakamahal na halaga, ang pagsira sa kanyang pamilya, ay siya na ngayong sumisira sa kanyang karera. Napahilamos siya sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang takot. Isang malamig na takot. At sa gitna ng takot na yon, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Sinag. Ang email ay nanatiling bukas sa screen ng laptop ni Sinagtala. Ang mga salita ni Ambon, kahit hindi direktang isinulat para sa kanya,
ay tumagos sa kanyang puso na parang lason. Binalaan na ako ni Ambon Ginto tungkol dito. Apparently, may attitude problem daw. Sa loob ng ilang minuto, nakatitig lang siya roon. Ang unang dumating ay ang pamilyar na sakit. Ang pangalawa ay ang nag-aalab na galit. Ngunit may pangatlong damdamin na dahan-dahang umusbong mula sa mga abo ng kanyang nawasak na pagkatao. Isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Klaro. Isang malinaw na pag-iisip. Bigla, ang lahat ay naging malinaw. Hindi siya ang problema. Hindi ang kanyang talento. Hindi ang kanyang pagiging ina. Ang problema ay ang sistema na pinili niyang pasukan. Isang sistemang kayang manipulahin ng isang taong puno ng inggit. Tumingin siya kay Kislap na payapang natutulog sa kuna. Ang kanyang anak, ang kanyang inspirasyon. Hindi niya hahayaang ang kinabukasan ng kanyang anak ay madiktahan ng kasamaan ng ibang tao. Sa isang iglap, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na babago sa lahat. Gumalaw ang kanyang kamay patungo sa mouse. Isa-isa niyang pinuntahan ang lahat ng sent items sa kanyang email. Ang lahat ng application na ipinadala niya, ang lahat ng pangarap niyang makapasok sa malalaking kumpanya ay isa-isa niyang binura. Delete. 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 Sa bawat pagpindot, tila may kadenang nalalagot mula sa kanyang puso. Pagkatapos, binuksan niya ang isang blankong dokumento. Huminga siya ng malalim. Ano ang meron siya? Meron siyang talento, meron siyang determinasyon, at higit sa lahat, meron siyang dahilan para lumaban. Kumuha siya ng lapis at papel, at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, gumuhit siya para sa sarili. Hindi para sa kliyente, hindi para kay Lakan, para sa sarili niya. Ang iginuhit niya ay isang ibon na kumakawala mula sa hawla. Sa ilalim nito, isinulat niya ang mga salitang magiging pangalan ng kanyang pangarap. Alpas Arkitektura, Alpas, Paglaya. Kinabukasan, nagsimula siyang kumilos. Ang maliit na perang kinikita niya mula sa mga online na racket ay maingat niyang pinagkasya. Ginugol niya ang kanyang mga gabi, hindi sa paghahanap ng trabaho, kundi sa pagbuo ng sarili niyang brand. Gumawa siya ng sariling website, isang simpleng portfolio ng kanyang mga nagawang disenyo. Isang araw, habang bumibili siya ng kape sa maliit na coffee shop na kanyang dinisenyo, nilapitan siya ng may-ari, si Mang Tony. Sinaghidya, bati nito. Kamusta ka na? Alam mo ba, simula nang ayusin mo itong lugar ko, dumami ang mga customer ko. Lahat sila. Humahanga sa ganda ng disenyo. Ngumiti si Sinag. Salamat po, Mang Tony. Masaya po akong makarinig niyan. Alam mo, may kaibigan ako. Isang negosyante. Naghahanap siya ng arkitekto para sa isang maliit na resort na ipapatayo niya sa Batangas. Gusto niya ng kakaibang disenyo, yung malapit sa kalikasan. Ikaw agad ang naisip ko. Pwede ko bang ibigay ang numero mo? Tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Sinag. Talaga po? Sige po. Maraming salamat po. Kinabukasan, tumawag ang negosyante. Pagkatapos ng isang mahabang pag-uusap sa telepono, inimbitahan siya nito para mag-present ng kanyang proposal. Ang kaba at pananabik ay naghalo sa kanyang dibdib. Ito na ang pagkakataon niya. Sa araw ng presentasyon, isinama niya si Kislap. Wala siyang mapag-iiwanan. Inilagay niya ang kanyang anak sa isang baby carrier na nakasabit sa kanyang dibdib. Maraming tumingin sa kanya nang pumasok siya sa meeting room. Isang babae na mukhang pagod, na may dalang sanggol. Ngunit nang magsimula siyang magsalita, ang lahat ng pagdududa sa mukha ng mga kliyente ay napalitan ng paghanga. Ang aking vision para sa proyektong ito, simula niya na mending ba? Ang boses ay matatag at puno ng pasyon, ay hindi lang basta pagtatayo ng mga kwarto.
Ito ay pagbuo ng isang karanasan, isang santuwaryo kung saan ang tao at kalikasan ay nagiging isa. Inilatag niya ang kanyang mga guhit. Ang kanyang mga ideya ay sariwa, innovative, at puno ng puso. Habang nagsasalita siya, si Kislap ay mahimbing na natutulog sa kanyang dibdib, tila nagbibigay ng tahimik na suporta sa kanyang ina. Pagkatapos ng kanyang presentasyon, nagkaroon ng katahimikan. Maya-maya, tumayo ang pangunahing investor, isang matandang lalaki na may ngiti sa labi. "Miss Alpas," sabi nito, "in my 30 years in this business, I have never seen a presentation with so much heart. The project is yours." Hindi napigilan ni Sinag ang mga luha, ngunit sa pagkakataong ito, iyon ay mga luha ng tagumpay. Lumabas siya ng gusali na yon na may hawak na kontrata. Ang unang malaking proyekto ng Alpas Arkitektura, ang unang blok sa pagtatayo ng kanyang bagong buhay. Habang naglalakad sa kalsada, yakap-yakap si Kislap. Pakiramdam niya ay kaya niyang liparin ang kalangitan. Nang sumunod na linggo, kailangan niyang pumunta sa Batangas para sa isang ocular inspection ng site. Habang naglalakad sa lupain kung saan itatayo ang resort, sa gitna ng mga puno at malakas na hangin mula sa dagat, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Pauwi na siya. Habang naghihintay ng bus sa tabi ng kalsada, isang pamilyar na kotse ang huminto hindi kalayuan sa kanya. Bumaba ang driver, nanigas si Sinag sa kanyang kinatatayuan, si Lakan. Ngunit hindi ito ang Lakan na huli niyang nakita. Ang buhok nito ay magulo, ang damit ay lukot, at may malalalim na eye bag sa ilalim ng kanyang mga mata. Mukha itong pagod, problemado, at talunan. Nagkasalubong ang kanilang mga mata. Sa mukha ni Lakan, nakita ni Sinag ang pagkagulat, ang hindi makapaniwalang tingin. Tila hindi nito inaasahan na makikita siyang muli. Hindi sa ganitong paraan. Hindi sa isang lugar na malayo sa kanilang miserableng nakaraan. Hindi ngumiti si Sinag. Hindi rin siya sumimangot. Tiningnan niya lang ito ng diretso sa mata. Walang emosyon. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumalikod at sumakay sa paparating na bus. Iniwan si Lakan na nakatayo roon, mag-isa sa tabi ng kalsada, na may mukhang puno ng mga tanong na hinding-hindi na niya sasagutin pa. Nakatayo lang si Lakan sa gilid ng kalsada. Sinusundan ng tingin ang papalayong bus na sinakyan ni Sinag. Ang imahe niya, tahimik, matatag, at may dalang isang malaking folder ng mga plano, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Saan siya galing? Anong ginagawa niya dito? Bakit parang mas buo pa siya ngayon kumpara noong sila pa? Ang mga tanong na yon ay sumasabay sa ugong ng makina ng kanyang kotse habang pabalik siya ng Maynila. Ang pagkikita nilang yon ay isang sampal sa kanyang mukha. Isang malakas na sampal ng katotohanan. Habang siya ay unti-unting bumabagsak, si Sinag naman ay tila nagsisimulang lumipad. Ang buhay ni Lakan ay isa ng malaking gulo. Ang pag-pull out ng kanyang pinakamalaking kliyente ay naging simula lang ng isang domino effect. Kumalat sa industriya ang balita tungkol sa kanyang personal issues. Ang mga potensyal na kliyente ay biglang nag-back out. Ang mga kasosyo sa negosyo ay nagsimulang dumistansya. Ang kanyang reputasyon na iningatan niya ng maraming taon ay gumuho sa loob lamang ng ilang buwan. Ang kastilyong buhangin na itinayo niya kasama si Ambon ay nagsimula ng kainin ng alon. Ang pagbagsak ng kanyang karera ay nangangahulugan ng pagbagsak ng kanyang pananalapi. Ang mga mamahaling hapunan ay naging mga pagtatalo sa loob ng kanilang condo unit. "Lakan, my credit card was declined," sigaw ni Ambon isang gabi. Ibinabato ang card sa lamesa. "This is so embarrassing. What's happening?" "Wala na tayong pera, Ambon," sagot ni Lakan. Ang boses ay puno ng pagod at pagkainis.
Walang pumapasok na proyekto. Kailangan nating magtipid. Tumawa si Ambon ng mapakla. Magtipid. Lakan, hindi ako pumirma para dyan. I left my stable life for you. For a better life. Hindi para maging mahirap. Hindi mo iniwan ang buhay mo para sa akin. Sigaw pabalik ni Lakan. Iniwan mo yon para sa pera ko. At ngayong wala na yon, ano na? Ang sagot ay dumating kinabukasan. Pag-uwi ni Lakan, nakita niya ang mga maleta ni Ambon sa may pinto. Aalis na ako, sabi ni Ambon. Ang boses ay malamig at walang emosyon. I'm going back to my ex. At least he's stable. Hindi katulad mo, isang malaking pagkakamali. Ganun na lang yun? Tanong ni Lakan, hindi makapaniwala. Pagkatapos ng lahat? Anong lahat, Lakan? Ngumisi si Ambon. The fun is over. Hindi ko sinisira ang isang pamilya para lang mamulubi. I loved your future, Lakan. But it seems you don't have one anymore. Kinuha ni Ambon ang kanyang mga bag at lumabas ng pinto. Hindi na lumingon pa. Naiwan si Lakan sa gitna ng mamahaling condominium na hindi na niya kayang bayaran. Napapalibutan ng mga gamit na simbolo ng isang buhay na ninakaw niya. Ngunit hindi naman pala para sa kanya. Tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa bangko. Mr. Marilag, this is a final notice regarding your foreclosed property. The house in tahanan ng mga ulap. It has been sold in an auction last week. Ibinaba niya ang telepono. Wala na. Kahit ang bahay na minsan niyang tinawag na tahanan, na isinakripisyo niya para sa wala, ay wala na rin. Sa mga sumunod na linggo, bumulusok ang kanyang buhay. Kinailangan niyang iwanan ang kondominium. Ibinenta niya ang kanyang mamahaling kotse. Lumipat siya sa isang maliit na apartment na kaya lang ng kanyang bulsa. Ang dating sikat na arkitekto ay ngayoy tumatanggap na lang ng maliliit na trabaho para may pangkain. Isang gabi, sa sobrang kalungkutan at pag-iisa, napadpad siya sa isang bar. Uminom siya. Uminom siya hanggang sa halos hindi na niya makilala ang sarili sa salamin. Sa kanyang kalasingan, ang mga alaala ay nagsimulang bumalik. Naalala niya ang nangiti ni Sinag nung unang beses niyang sinabi na mahal niya ito. Naalala niya ang saya sa mga mata nito nung nalaman nilang magkakaanak na sila. Naalala niya ang kanyang pangako na aalagaan sila abang buhay. Isang pangakong sinira niya. Sa gitna ng pagsisisi, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Isang desperadong ideya. Kailangan niyang makita si Sinag. Kailangan niyang makita ang kanyang anak. Nagmaneho siya. Kahit medyo lasing pa, patungo sa barangay Silangan. Nagtanong-tanong siya sa mga tindahan. May isang matandang babae, si Aling Nena, ang nakakilala sa kanyang deskripsyon. Ah, si Sinag ba? Yung arkitekto na may cute na anak? Doon lang yan sa kanto, sabi nito, sabay turo. Nakarating siya sa harap ng isang maliit na apartment. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Anong sasabihin niya? Anong gagawin niya? Nakatayo siya roon ng matagal, hindi makapagdesisyon kung kakatok ba o hindi. Maya-maya, bumukas ang bintana sa ikalawang palapag. At doon, nakita niya sila. Nakita niya si Sinag, nakangiti, habang pinapanood ang kanilang anak na si Kislap na sinusubukang humakbang. Bawat maliit na hakbang ng bata ay sinalubong ng tawa at palakpak mula kay Sinag. Ang eksena ay simple lang, ngunit puno ng purong kaligayahan. Isang kaligayahang hindi nabibili ng pera. Isang kaligayahang winasak niya. Ang tawa ni Sinag ay parang isang kutsilyo na bumaon ng malalim sa kanyang puso. Ang kanyang anak, ang kanyang mag-ina. Masaya sila. Masaya sila nang wala siya. Tumalikod si Lakan. Hindi na kinatok ang pinto. Sumakay siya sa kanyang luma at segunda manong kotse at umalis. Habang nagmamaneho siya palayo,
Ang mga luha na matagal na niyang pinigilan ay tuluyan ng bumuhos. Lumipas ang 3 taon. Ang 3 taon ay tila isang kisap mata lang para kay Sinagtala. Ngunit sa maikling panahong iyon, ang kanyang mundo ay nagbago ng husto. Ang umaga niya ay hindi na nagsisimula sa ingay ng barangay silangan, kundi sa huni ng mga ibon at sa sinag ng araw na tumatagos sa malalaking salaming bintana ng kanyang bagong bahay. Isang bahay na siya mismo ang nagdisenyo, isang modernong istruktura na gawa sa salamin, bakal at kahoy na nakatayo sa isang tahimik na subdivision sa labas ng syudad. "Mommy, wake up! My pancakes are getting lonely!" Isang maliit na boses ang gumising sa kanya, kasunod ng malambot na halik sa kanyang pisngi. Minulat ni Sinag ang kanyang mga mata at ngumiti. Ang kanyang 4 na taong gulang na si Kislap, na bihis na sa kanyang school uniform, ay nakatayo sa tabi ng kanyang kama. May dalang isang plato. Sa plato, may isang sunog na pancake na hugis halimaw. "Good morning, my little monster chef," tawa ni Sinag, sabay bangon at yakap sa kanyang anak. "This looks deliciously scary." "I made it myself," proud na sabi ni Kislap. Ang kanilang umaga ay puno ng tawanan at harutan. Habang kumakain sila ng almusal, ang sunog na pancake ni Kislap at ang matinong niluto ni Sinag, tinitingnan ni Sinag ang kanyang anak. Ang munting sanggol na dati niyang karga-karga habang nagpupuyat sa trabaho ay isa ng bibo at matalinong bata. Ang mga mata nito ay may kislap ng kuryosidad at ang mga ngiti nito ang araw-araw na gasolina ng kanyang buhay. Ang alpas arkitektura na nagsimula lang sa isang drawing sa papel sa loob ng isang maliit na kwarto ay isa na ngayong iginagalang na boutique architectural firm. Ang kumpanya niya ay nakilala sa mga disenyo nitong humihinga, mga disenyong sustainable, eco-friendly, at nagbibigay halaga sa koneksyon ng tao sa kalikasan. Pagkatapos ihatid si Kislap sa eskwela, dumiretso si Sinag sa kanyang opisina. Hindi ito isang malaking corporate office, kundi isang espasyo na kasing init at kasing ganda ng mga bahay na kanyang dinidisenyo. Ang kanyang mga empleyado, isang team ng mga bata at mahuhusay na arkitekto at designer ay sumalubong sa kanya ng may galang at ngiti. "Good morning, Ma'am Sinag," bati nila. Hindi na siya si Ms. Alpas na nagmamakaawa para sa trabaho. Siya na si Ma'am Sinag, ang nagtatag at punong arkitekto ng kanyang sariling kumpanya. Ang araw niya ay napuno ng mga meeting, pag-aproba ng mga plano at pagbisita sa mga construction site. Siya ay abala, ngunit ito ay isang pagod na may kabuluhan. Sa bawat gusaling kanyang itinatayo, pakiramdam niya ay muli niyang itinatayo ang kanyang sarili. Nang gabing iyon, isang malaking event ang kanyang dinaluhan. Ang taunang National Architectural Awards. Ang Alpas Arkitektura ay nominado para sa kategoryang Best Emerging Design Firm. Suot ang isang simpleng itim na gown. Umupo si Sinag sa isang lamesa kasama ang kanyang team. Kinakabahan siya, ngunit mas nangingibabaw ang pasasalamat. Ang makarating lang dito ay isa ng malaking karangalan. Nang tawagin ang kategorya nila, humigpit ang hawak niya sa kanyang purse. And the award for Best Emerging Design Firm goes to a firm that has shown remarkable vision and heart in its designs. Alpas Arkitektura. Hindi makapaniwala si Sinag. Nagpalakpakan ang kanyang team. Niyakap siya ng mga ito. Nanginginig ang mga tuhod, umakyat siya sa entablado. Ang mga ilaw ay nakakasilaw. Ang palakpakan ng daan-daang tao mula sa industriya ay dumadagundong. Huminga siya ng malalim at nagsalita sa mikropono. "Maraming salamat po." Simula niya, ang boses ay puno ng emosyon. "I started Alpas Arkitektura with nothing but a broken heart and a sleeping baby in my arms." Sabi nila, ang arkitektura
ay tungkol sa pagtatayo ng mga matitibay na pundasyon. Ang kwento ng kumpanyang ito ay nagturo sa akin na ang pinakamatibay na pundasyon ay hindi gawa sa semento o bakal, kundi sa pagmamahal at katatagan. Itinaas niya ang kanyang trophy. This is for all the single mothers who are building their children's futures, one small brick at a time. This is for all the dreamers who were told that their dreams are impossible. And this is for my son, Kislap. Anak, ikaw ang pinakamaganda kong obra maestra. Bumaba siya ng entablado sa gitna ng malakas na palakpakan. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan at kapayapaan. Sa wakas, naramdaman niyang buo na siya. Hindi niya kailangan ng pagkilala mula sa ibang tao para patunayan ang kanyang halaga. Pero ang gabing iyon ay isang matamis na simbolo ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Pagkatapos ng seremonya, habang kinakausap niya ang ilang mga kasamahan sa industriya, isang babae ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang babae ay payat, ang damit ay simple, at ang mukha ay bakas, ang hirap ng buhay. Pamilyar ang kanyang mga mata, ngunit ang dating apoy ng kayabangan sa mga ito ay wala na. Napalitan iyon ng hiya at kalungkutan. Natigilan si Sinag. Ilang segundo bago niya ito nakilala. Ambon, bulong niya. Ang babaeng minsan ay umagaw ng lahat sa kanya. Ang babaeng sumira sa kanyang karera ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan, hindi bilang isang karibal, kundi bilang isang anino ng kanyang nakaraan. Napatigil ang mundo sa paligid ni Sinagtala. Ang masayang ingay ng pagdiriwang ay tila humina at naging isang malayong ugong na lang. Ang tanging nakikita niya ay ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Si Ambon. Ang mukha nito na dati laging nakaangat at puno ng kumpiyansa ay ngayon nakayuko. Ang mamahaling damit ay napalitan ng uniforme ng isang catering staff. Siya pala ang isa sa mga nagsiserve ng pagkain sa event na yon. Sinea! Sabi ni Ambon sa nanginginig na boses. Congratulations! Tumango lang si Sinag. Hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin o maramdaman. Ang galit na dating nag-aalab sa kanyang puso ay matagal nang naging abo. Gusto ko lang sanang humingi ng tawad. Patuloy ni Ambon. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Sa lahat ng ginawa ko sa iyo, huminga ng malalim si Sinag. Bakit ngayon pa, Ambon? Bakit dito? Dahil ngayon lang kita nakita ulit, sagot ni Ambon. At dahil sa tuwing nakikita ko ang pangalan mo sa mga magazine, sa tuwing naririnig ko ang tagumpay ng Alpas Arkitektura, kinakain ako ng konsensya ko. Alam kong hindi ko na mababago ang nakaraan, pero gusto ko lang malaman mo na pinagsisisihan ko ang lahat. Ikinuwento ni Ambon ang nangyari sa kanya. Matapos siyang iwan ni Lakan, bumalik siya sa dati niyang trabaho. Ngunit hindi nagtagal, kumalat din ang balita tungkol sa kanyang pakikipag-ugnayan kay Lakan at kung paano naging dahilan iyon ng pagkasira ng isang pamilya at ng karera ng isang kliyente. Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya para protektahan ang kanilang imahe ay tinanggal siya sa trabaho. Dahil sa masamang reputasyon, nahirapan na siyang makahanap ng trabaho sa parehong industriya. Lahat ng masamang ginawa ko sa iyo, bumalik lang din sa akin, sabi niya habang umiiyak. Karma, siguro ito ang karma ko. Tinitigan lang siya ni Sinag, walang awa, walang galit. Tila isang manonood lang siya ng isang dulang matagal nang natapos. Sinag, kung meron man akong pwedeng gawin para makabawi, wala na, Ambon. Putol ni Sinag sa sasabihin nito. Ang boses ay kalmado, ngunit matatag. Tapos na yon. Habang nag-uusap sila, isang pamilyar na boses ang tumawag sa pangalan ni Sinag mula sa kanyang likuran. Sinag! Lumingon si Sinag. At ang kanyang puso, sa unang pagkakataon sa gabing iyon, ay bahagyang kumabog. Si Lakan.
Nakatayo ito malapit sa entrance, tila nag-aalangang lumapit. Ang dating makisig na si Lakan ay malaki ang ipinagbago. Mas payat ito, may mga puting hibla na sa kanyang buhok, at ang mga mata nito ay may lungkot na hindi maikukubli. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Sinag. "Nabalitaan ko na nominado ka." Sagot ni Lakan. "Gusto kitang makita. Gusto kitang i-congratulate." Ang eksena ay tila isang masamang panaginip. Ang 2 taong nagdulot ng pinakamalaking sakit sa kanyang buhay ay parehong nasa harapan niya ngayon. Ang kanyang nakaraan, sa isang iglap, ay nagbalik upang harapin siya. Naglakad si Lakan palapit. Nakita nito si Ambon, ngunit tiningnan lang niya ito nang walang interes bago muling ibinaling ang tingin kay Sinag. "Sinag, alam kong huli na ang lahat," sabi ni Lakan. Ang boses ay basag. "Alam kong wala akong karapatan, pero sa loob ng 3 taon, wala akong ibang ginawa kundi ang pagsisihan ang araw na iniwan kita. Ang araw na sinira ko ang lahat." Tiningnan niya ang tropeo sa kamay ni Sinag. "Nakikita ko kung gaano ka nakatagumpay. Masaya ako para sa'yo. Pero malungkot ako. Malungkot ako dahil wala ako diyan. Dahil pinalampas ko ang pagkakataong makita kang maging ang kahangahangang babae na nasa harapan ko ngayon." "Lakan, ano ang punto nito?" tanong ni Sinag. Pagod na sa drama. Biglang lumuhod si Lakan sa harap niya. Sa gitna ng mga taong papalabas na ng event hall, maraming napalingon sa kanila. "Sinag, pakiusap." Pagmamakaawa nito. "Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, hindi bilang asawa, kundi bilang isang ama. Gusto kong makilala ang anak ko. Gusto kong maging bahagi ng buhay niya. Gusto kong bumawi. Pakiusap, Sinag." Si Ambon ay nakatingin lang, umiiyak. Si Lakan ay nakaluhod, nagmamakaawa. Ang lahat ng mata ay nasa kay Sinag. Huminga siya ng malalim. Tiningnan niya ang 2 taong nasa kanyang harapan, 2 basag na piraso ng kanyang nakaraan. At sa sandaling iyon, isang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Tumingin siya kay Lakan at pagkatapos ay kay Ambon. "Tumayo ka, Lakan," sabi niya sa isang mahinahon ngunit may awtoridad na boses. Sumunod si Lakan. Tiningnan ni Sinag silang 2 ng diretso sa mata at binitawan ang mga salitang matagal na niyang kinimkim. Hindi para sa kanila, kundi para sa kanyang sarili. "Pinapatawad ko na kayo," sabi niya. Nagliwanag ang mukha ni Lakan. Ngunit hindi pa tapos si Sinag. "Pinapatawad ko kayo," ulit niya. "Hindi dahil karapat-dapat kayo, kundi dahil karapat-dapat ako. Karapat-dapat akong magkaroon ng kapayapaan." Ang mga salita ni Sinagtala ay tila isang malakas na agos na nagpatahimik sa lahat. Karapat-dapat akong magkaroon ng kapayapaan. Sa mukha ni Lakan, ang unang kislap ng pag-asa ay napalitan ng pagkalito. Kay Ambon naman, ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Ngunit may kasama na itong pag-unawa. Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Lakan. Humarap si Sinag sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kalmado, na parang isang lawa na walang alon. "Ang pagpapatawad ko ay hindi isang imbitasyon para bumalik ka sa buhay ko, Lakan. Ito ay isang paglaya. Paglaya ko mula sa galit na matagal kong binitbit. Ang pagpapatawad ko ay para sa akin, hindi para sa iyo." "Pero ang anak natin," habol ni Lakan. "Si Kislap, kailangan niya ng ama." "Oo, kailangan niya ng ama," sagot ni Sinag. "Ngunit ang kailangan niya ay isang ama na responsable, hindi isang ama na babalik lang kapag gipit na at nagsisisi. Ang pagiging ama ay hindi isang bagay na pwedeng iwanan at balikan kung kailan mo gusto." Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Ngunit hinabol siya ni Lakan. "Sinag, please. Magbabago ako. Patutunayan ko."
Huminto si Sinag at muling humarap sa kanya. Ang pagbabago, Lakan, ay ginagawa mo para sa sarili mo, hindi para makuha ang gusto mo. Matagal ko nang tinanggap na ako lang mag-isang magpapalaki sa anak ko. At sa totoo lang, masaya kami. Buo kami. Hindi namin kailangan ng kahit sino para kumpletuhin kami. Pagkatapos ay binalingan niya si Ambon na nakatayo pa rin sa isang sulok, nakayuko. At ikaw, Ambon, sabi ni Sinag, ang boses niya ay hindi nagalit, kundi may bahid ng pagod. Kung gusto mo talagang makabawi, huwag sa akin. Mabuhay ka ng isang mabuting buhay, huwag ka nang manakit ng iba. Yun ang pinakamagandang pagbabawi na maaari mong gawin. Pero gusto kong tumulong, sabi ni Ambon. Kahit anong trabaho, tatanggapin ko. Kahit maging tagatimpla lang ng kape sa opisina mo. Umiling si Sinag. Hindi mo kailangan ng awa ko para makabangon, Ambon. Katulad ko, kailangan mong mahanap ang sarili mong lakas. Hindi ako ang sagot sa mga problema mo. Sa mga sandaling iyon, naunawaan ni Sinag ang lahat. Ang pagtulong sa kanila, ang pagtanggap sa kanila pabalik, ay hindi isang gawa ng kabutihan. Isa itong hakbang paatras. Isa itong pagbubukas muli ng mga sugat na matagal na niyang ginamot. Ang tunay na lakas ay hindi na sa pagpapatawad para magkabalikan, kundi na sa pagpapatawad para tuluyan ng makalaya at makahakbang pasulong. Tungkol kay Kislap, sabi ni Sinag, muling tinitingnan si Lakan. Hindi ko ipagkakait sa iyo ang karapatan mong makilala siya. Karapatan din niyang makilala ang kanyang ama. Pwede mo siyang dalawin. Pwede kayong mag-usap. Ngunit linawin natin, Lakan. Ang ugnayan mo ay sa anak mo lang. Ang sa atin, matagal nang natapos. Ang mga salitang yon ay ang huling pako sa kabaong ng nakaraan. Malinaw. Pinal. Tumango si Lakan. Tila sa wakas ay natanggap na ang kanyang kapalaran. May luha sa kanyang mga mata, ngunit mayroon na ring pagtanggap. Salamat, Sinag, bulong niya. Salamat pa rin. Tumango lang si Sinag. Tumalikod na siya at naglakad palabas ng bulwagan. Iniwan ang dalawang anino ng kanyang kahapon na magkasamang nakatayo sa ilalim ng mga kumukutitap na ilaw ng tagumpay. Isang tagumpay na hindi na nila kailanman magiging bahagi pa. Pag-uwi niya sa kanyang tahimik na bahay, naabutan niyang gising pa ang kanyang yaya. Ma'am Sinag, si Kislap po ayaw pa matulog. Hinihintay daw po kayo, sabi ng yaya. Pumasok si Sinag sa kwarto ng anak. Nakita niya si Kislap na nakaupo sa kama. Yakap-yakap ang isang teddy bear. Mommy! Masayang sabi ng bata nang makita siya. You won. Ngumiti si Sinag at umupo sa tabi ng anak. Itinabi niya ang tropeyo sa bedside table. Yes, baby. We won. Inakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Sa yakap na yon, lahat ng tensyon, lahat ng bigat na dala ng paghaharap nila kanina ay naglaho. Ang mahalaga lang ay ang batang ito, ang kanilang maliit na mundo. Mommy, who were those people you were talking to earlier? The ones on TV? Inosenteng tanong ni Kislap na tila napanood ang live coverage ng awards night. The sad lady and the crying man? Hinaplos ni Sinag ang buhok ng kanyang anak. Tiningnan niya ito ng diretso sa mata. Handa nang simulan ng isang mahirap, ngunit importanteng pag-uusap. Ngunit sa ngayon, isang simpleng sagot ang kanyang ibinigay. Isang sagot na totoo. They're just old friends of mommy, baby, sabi niya sa isang malambing na boses. Mga kaibigan na matagal nang nawala. Isinara niya ang pinto ng kwarto ni Kislap. Ang pagsara ng pintong yon ay isang simbolo. Ito ang pagsasara niya ng pinto sa kanyang nakaraan nang walang galit, nang walang pagsisisi. Sa wakas, malaya na siya. Ang hangin sa gabi ay malamig at sariwa.
Mula sa balkonahe ng kanilang bahay, tanaw ni Sinagtala ang libu-libong bituin na kumikislap sa madilim na kalangitan. Sa kanyang tabi, nakaupo si Kislap, nakatingala rin, ang mga matay puno ng pagkamangha. "Mommy, which one is the brightest star?" Tanong ng bata. Itinuturo ang langit. Ngumiti si Sinag at itinuro ang isang partikular na bituin na nagniningning ng higit sa lahat. "Ayan anak, yan ang North Star. Yan ang ginagamit ng mga manlalakbay noong unang panahon para hindi sila maligaw." "Like you, Mommy?" Napatingin si Sinag sa kanyang anak. "What do you mean, baby? You're a star. Your name is Sinagtala, right? Starlight. You're my North Star, Mommy. You never let me get lost." Isang mainit na damdamin ang bumalot sa puso ni Sinag. Niyakap niya ang kanyang anak. "At ikaw naman, anak. Ikaw ang kislap ko. Ikaw ang spark na nagbigay liwanag sa pinakamadilim kong gabi." Lumipas ang ilang buwan mula noong awards night. Ang buhay ay nagpatuloy sa isang mapayapang agos. Tinupad ni Lakan ang kanyang pangako. Minsan sa isang linggo, dumadalaw siya para makasama si Kislap. Walang pilitan, walang drama, isang ama na sinusubukang bumawi sa kanyang anak. Nakikita ni Sinag ang sinseridad sa mga mata ni Lakan, at bagamat ang pinto sa kanyang puso ay tuluyan ng nakasara, masaya siya para sa kanyang anak. Masaya siyang lumalaki si Kislap na may kinikilalang ama. Wala na siyang narinig na balita tungkol kay Ambon. At mas pinili niyang huwag na ring alamin. Ipinagdasal na lang niya na sana, saan man ito naroroon, ay natagpuan na rin nito ang sarili nitong kapayapaan. Ang Alpas arkitektura ay patuloy sa pag-unlad. Ngunit para kay Sinag, ang tagumpay ay hindi na nasusukat sa dami ng tropeo o sa laki ng kita. Nasusukat na ito sa bawat tawa ni Kislap, sa bawat tahimik na gabi na magkasama sila, sa bawat "I love you, Mommy" na kanyang naririnig. "Mommy," muling sabi ni Kislap, isinandal ang ulo nito sa kanyang balikat. "Do you remember our old house? The one in the clouds?" Bahagyang natigilan si Sinag. "Tahanan ng mga ulap?" "Oo naman, anak. Bakit mo natanong?" "I just remember it was very big, but this house feels bigger." Napakunot ang noo ni Sinag. "Mas malaki to, pero mas maliit ang bahay natin ngayon, anak." Umiling si Kislap at tumingin sa kanya. "No, this house is bigger on the inside, Mommy. Because it's full of love, just ours." Sa sinabing yun ng kanyang anak, tuluyan nang bumuhos ang mga luha ni Sinag. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng purong pasasalamat. Niyakap niya ang kanyang anak nang mahigpit, nilalasap ang bawat sandali. Dito, sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin, sa balkonahe ng bahay na itinayo niya mula sa mga piraso ng kanyang basag na puso, natagpuan niya ang lahat ng kanyang hinahanap. Hindi niya kailangan ng isang palasyo sa gitna ng mga ulap, dahil ang tunay niyang tahanan ay hindi isang lugar. Ang tunay niyang tahanan ay ang batang nasa kanyang mga bisig. Tumingala si Sinag sa kalangitan, kasabay ng kanyang anak. Ang North Star ay patuloy na nagniningning. Isang paalala na kahit gaano ka pakaligaw o kadilim ang iyong daan, palaging may isang ilaw na gagabay sa iyo pauwi. At para kay Sinagtala Alpas, nakauwi na siya. At dito po nagtatapos ang kwento ni Sinagtala. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa paghihiganti, kundi sa pagpapatawad, lalo na sa pagpapatawad sa ating sarili. Ipinakita sa atin ni Sinag na ang isang pusong winasak ay maaaring maghilom, at mula sa mga bitak nito, maaaring sumibol ang isang pag-ibig na mas dalisay at mas matatag. Ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak at ang pagmamahal ng isang babae para sa kanyang sarili. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Mula sa unang kabanata ng kanyang pagtangis hanggang sa huling sandali ng kanyang tagumpay,
Sinamahan ninyo si Sinag sa kanyang laban. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? I-comment nyo lang po sa ibaba at sabay-sabay nating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button. Ay share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, pindutin na rin po ninyo ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.